Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:02. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa edukabusal daw po tabi kitang unyan kan aldaw kitang unyan kan Biyernes petsa 3 na po kan bulan kan Pebrero 2026. Mga tugang ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata kitang unyan sa lado nasyonal. Sa mga headlines kan mga barata sa lado nasyonal. Atong ang igwananin na patong sa saiyang payo na nag-aabot na sa kantidad na 20 milyones pesos para sa ikakadakop kaini. Walk for Peace kan mga Budismo sa natapos na sa laog kan 109 aldaw. Driver kan nakaligis na nagtagbang sa na estudyante sa LRT 1 Big Palibrina kan Quezon City Police District. Dagdag na 500 na biktima kan war on drugs ni Duterte nagpalista sa ICC. Bitiranang aktris na si Banji Labalan gadan na sa edad na 83 anyos. Prosecutor kinontra ang apelasyon kan kampo ni Duterte mapadapit man sa panuntunan sa pagkakaigwa kan pagdangog kan sa iyang kaso. Sa tuya pa nga pamayukan mga barata pakitang unyada sa lado nasyonal. Padagos mada ang paglalapikot kanda Philippine Navy as in Puwersa Armada kanda Pilipinas na bantayan ang teritoryo kanda nasyon duman sa West Philippine Sea. Yan ang mga tugangan, mga headlines kanda mga barata, ang mga detalyes at yan po pagkatapos lang nin pagirumdum. Mga tugang liwat marahay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Ngunyada sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata kitang ngunyada sa lado nasyonal. Sa tuyang barata ngunyada sa lado nasyonal, driver na nakabudal kanda nagtagbang na estudyante sa LRT 1 pinagpalibrina kanda Quezon City Police. Iyan matapos mada nadigdi sa ginibong investigasyon basado sa Quezon City Police District nagpahayag nin pagdesisyon ana amakan 23 anyos na biktima na dain na magsampa panin reklamo laban sa tsuper ni Nulit Tadigdi pinagpalibgre na tulos kana autoridad ang driver kana sudmang Pebrero 12 magigirumduman na nailing sa CCTV na mayo nin kapabayaan sa lado kana tsuper ni Nulitan mahiling Tadigdi pinagtuyo talaga nga magtagbang na biktima magigirumduman na nag-ani nin batikos ang kapulisan matapos ang inot na payag ninda na matubang ning kaso ang tsuper nin huli na nasambit ng insidente. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitang unyada sa lado nasyonal. Dagdag na 500 na mga biktima kan war on drugs ni Duterte
nagapalista na sa partibismo kana ICC. Ada hagada na pinagaparehistro sa International Criminal Court ICC basado sa apat na pahina nga ipinagpaliwaskan ICC Registry. Nakaresibi ang ICC nin pre-trial Chamber 1 nin dagdag na mga applicants na isumiti ninda sa Chamber 227 ana aplikasyon na nasa 500 na mga biktima kan Enero 28, 2026 digdi pinagasugo kan na Chamber and victim participation asin man na reparation section kana registry na pinagasumiti sagkod ng Pizza 9 kanda bulan kan Pebrero. Nagpaluwas man kaya ana Chamber ninda kan Enero 26 nin desisyon na nag-oo tersara sa pagbali sa kaso kana abuton sa 39 nga mga biktima. Paglilinaw kan na desisyon na ana mga biktima murder asin attempted murders ang nakamtan gikan kan na Pizza 1 kan Nobyembre 2011 sagkod ng Enero 30, 2016 sa Davao City maging ang mga biktima and murders na nagyari kan na Enero 2016 sagkod ng Marso 2019 sa Pilipinas asin sakop pa sa kaso kan dating presidente. Magigirumduman na kan Pebrero 10 pinagasugo kan Chamber ang depensa kan na prosecution na magsampa nin updated na mga listahan kan mga ebidensya na ipapasa ngunya na aldaw Pebrero at 13. Enot na nga nagtalaan na ang gobyerno nin 6,200 na mga drug suspect ang nagadan kan panahon ni Duterte bilang presidente ninhuli kan anti-drug war kaini alagad kontra ini sa listahan kan Human Rights Organization na igwan ni naabuton sa 30,000 na mga nagkagaradaan sa kampanya ni Duterte. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pakitang unyada sa lado nasyonal padagos-dagos and paghahanap kanda grupo kanda Philippine National Police o PNP sa sinasabing pugante na subuot nagpapadagos-dagos na nagdudulag asin nagtatago na si Atong Ang ini uli man kanda mga kaso na kinakaatubang kani sa pagkakawara kanda sobra sa sanggatus na mga parabulang anda grupo kanda Philippine National Police anda padagos ngunyad sa paghahanap kanda kinakamugtakan ni Atong Ang iyanda sa tao man kanda paglalapigot na maiserbian na warrant of arrest na pinagapaluwas sa nasambit ng dating sa nasambit ng pugante na pinagapayag kanda Philippine National Police na daisinda nagpupundo sa paghanap kanda mga nasambit na mga persona pinagadudumanada kanda mga ni anda mga lugar kung saan na posibleng pagtaguan ni Atong Ang. Si Atong Ang ada sinasabing subuot anda naatubang ni na manlain-lain ng mga kaso inuli man kanda pagkakawara ka na nagkapira nga mga parabulang ako da sa ina ini anda pinagasasabing igwana ni na patong na nagkakantidad 20 milyones pesos sa saiya. Inot na nga pinagapaluwas na patong na 10 milyones pesos alagad. Igwamang kuta na nin mga nagpapaluwas nin mga impormasyon pero gabus ni segunda sa liderato kan na Philippine National Police gabus negatibo. Ngunyanda nahalangkaw na anda patong sa payo ni Atong Ang may posibilidad na subuot digdi makakuha na sindanin mga tamang mga impormasyon dahil managpupundo na liderato ka na Philippine National Police sa paghanap sa nasambit ng puganting si Atong Ang tangani man maiserbi anda mandamiento de arresto laban digdi. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitang unyada sa lado nasyonal
sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga nagbabaga nga mga barata sa lado nasyonal. Ang prosecutor kinontraan apelasyon kan kampo ni Duterte mapadapit mada sa pagpartisipar kani sa hearing dai pinagauyunan kana prosecutors ana kaagadan kana kampo ni dating Presidente Rodrigo Duterte na iapila ana nasambit na nga desisyon kana International Criminal Court ICC na dai digdi makapagpartisipara sa nasambit na nga pagdanguga kasabay kani ana pagbasura kan kaagadan kana indefinite adjournment sa siyam na paina nga pleading na may pitsa Pebrero 12 o kasudma permado ni Deputy Prosecutor Mami Manjayi niyang na dai nag-uuyon ang mga abogado ni Duterte sa ICC Pre-Trial Chamber 1 na ipinagpaliwaskan Enero 26 ruling asin day nagtatao panin anuman na appealable issue kinuntraman kan prosecution ang nagkaperang mga issue na ipinagpaliwaskan kampo ni Duterte sa issue kan apelasyon. Saro digdi ang pagbaliwala kan na chamber sa clinical evidence mapadapit man sa salud ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Pagbasura kan chamber sa pinagagad na questionon ang mga miyembros kan panel sa paagiman kan na evidentiary hearing. Dahil nagtrayumpo ang chamber na patunayan na may marhay na kondisyon na ang dating Presidente Parmada sa pagpartisipar o pag-atubang sa pagdangog asin day papagirumdum kan na chamber sa kakabtan na kanda salud ni Duterte kapag ipinagpadagos da ang pagpartisipar o pag-abot sa confirmation hearing. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata sa lado nasyonal. Anda Philippine Navy asin man na Philippine Coast Guard o Puwersa Armada kanda Pilipinas anda padagos na nagpapaluwas ni napayag na daisinda mauntok sa pagtaon ni na seguridad dumana sa parte mismo kanda West Philippine Sea. Tinawan doon kana nasambit na nga grupo kanda Puwersa Armada kanda Pilipinas na padagos natatawanin na proteksyon kanda sa indang nga grupo ana mapadapit man sa soberenya kana nasyon. Tinawad doon kanda Philippine Army asin man kanda Philippine Coast Guard pati naman kanda Philippine Navy na ididepensa ninda anda teritoryo kana Pilipinas basado naman sa nakapalaman sa konstitusyon asin na international lay. Anda nasambit na nga lakdang na ini kanda grupo iyan katakod naman kan padagos na nag-iinit na tensyon sa pagultanan kanda mga opisyal kanda Pilipinas asin man kanda mga opisyalis kanda China partikular na ana imbahada kana China digdi sa parte mismo kana Pilipinas. Ini matapos man na magpaluwas ni na sarong resolusyon na dideklara na persona non grata anda nasambit na nga opisyal kana China partikular na anda sa indang ambasador digdi katakod ka na sambit ng bagay inahagad ngunyan ka na mga senador asin mga opisyal ka na gobyerno na haliw na utang galund ribayan anda ambasador kan China digdi sa laog ka na Pilipinas ninhuli ka na subuot sala na kakaigwa ka na tratamiento kani sa parte mismo ka na foreign policy. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal ana patong sa payuni atong ang o minabot naman sa 20 milyones pesos na kantidad. Inanunsyo yan kan Department of Interior and Local Government o
Secretary kan DILG na si John Vic Remulla ang paglangkaw ninda 20 milyones na reward parmada sa pagkakatukdo kan kinakamugtakan kan negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ipinagpahig ni Remulla na kaya nilangkawan na anasambit ng reward para mas maparikas ang padagos na paghanap kay Atong Ang. Digdi maghahali ang confidential fund na ipinagtagama kan na PNP asin DILG sa nasambit ng reward. Digdi dapat mapanagot si Ang sa krimen na sa iyang nagibo. Magigirumduman na atubang si Ang sa kasong pagagadanda subuot na mayo o sa mga nawawarang mga parabulang na pinagpapaymutikan man kan nasambit ng negosyante. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyanda sa lado nasyonal. Inagad ngunyan kan kampo ni dating president o inagad ngunyan kan dating presidente kan Pilipinas na digdi ibasura ada partibismo kan pagkakaigwan ninda kadagdagan ng mga kaso laban sa saiya. Ipinagpahayag kan dating kampo kan presidente Rodrigo Duterte na digdi dapat subuot madiskwalipikar ada partibismo kan pag dagdag kan kaso ana mga isinampa laban sa saiya ng mga bagong mga kaso ninulita subuot digdi uri ng maray ana nasambit ng bagay alagad sa tao kayanda dai manini pinagtatawanin dakulang atensyon kada grupo kan ICC lalong-lalo na kada prosecution na iyuma na ana nagdadangog kana nasambit ng kaso o ana apelasyon ni Duterte. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyanda sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal. Padagos-dagos ang pagduhol ni natabang kanda grupo kanda DSWD sa nagkaperang mga persona na padagos man pinagtamaan ninda baha anda sambit ng mga lakdang na ini anda bunga naman kanda marikas na kasuguan asina aksyon kanda opisina kanda DSWD sa mga kasuguan na pinagpapaluwas ni President Bongbong Marcos na dapat gabus na mga apektado kana nasambit ng kalamidad asin anda mga tabang na ipinagpapadarakan na gobyerno ang kinakaipuan na makaabot sa partibismo kanda mga residentes na naapektaran asin padagos na nagkakaigwa nagalat nin tabang kanda gobyerno. Basado mismo sa payag kanda DSWD sinda anda padagos sa pagpaabot ni mga food packs sa manlain-lain ng mga lugar asin man sa paagiman kana pagpapasulod kan tabang sa tupad kung sa ina digdi duman sa mga residentes na apektado anda makakuaman kana sa inda mismo nga mga ayuda gikan sa parte mismo kana gobyerno nasyonal. Sa iba pang detalles kana sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata pagitangunyanda sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kana mga barata sa lado nasyonal, nangapudan si President Bongbong Marcos ni na pagkakasararu asin pagtatarabanganda ini sa tao kada mga kinakaatubang na mga krisis kana nasyon. Magigirumduman na si President Bongbong Marcos anda pinagasangatan ni na impeachment kanda grupo kanda mga agitanda
lalong-lalo na ana makabayan da black alagad ana nasambit na nga mga kaso sa parte kan impeachment ini ana pinagabasura kan Committee on Justice sa parte mismo kan Kongreso. Iyan pagkatapos na adalan na ninuliman kan subuot kakulanganin na substansya, mga ebidensya, tangani man maisulong nasambit na nga impeachment laban kay President Bongbong Marcos. Nagpaabot man in dakulang pasasalamat ang Presidente mapadapit sa nasambit na nga bagay sa pagkakadismiss o pagkakadismiss kana sa iyang mga kaso sa parte kan pagsulong kana impeachment. Katakod kan bagay nini nagdistansya man ang palasyo kana Malacanang, partikular na si President Bongbong Marcos mapadapit sa sinasabing impeachment case na isinalang kontra kay Vice President Sara Duterte. Ang sabi kan na presidente bako niyang trabaho ang nasambit ng bagay asin iyan anda ipapaubaya na sana sa mga legislador, mga congressman asin mga senador ninulitaan mga ni iyo anda madangog kung dapat na ma-impeach anda Vice Presidente na si Sara Duterte. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, sagkod ngunyanda mayo pa man giraray naga-attender sa mga session kanda Senado si Senador Bato de la Rosa. Iyanda sa tao kan pangapunan kanda sa indang mga pagiriba, partikular na ni Senador Pampiluping Lacson na dapat magluwas na ana senador na si Bato tangani man na makapagpartisipar sa mga ginigibong sesyon o pagdangog sa laog mismo kan Senado. Ninulita mayo man da subuot nin anupaman na pinagpapaluwas na mandamiento laban kay Bato de la Rosa. Magigirumduman na si Bato de la Rosa anda puon paman kan bulan kan Nobyembre ini nagtago-tago na asindainan nag-aatinder kan na sesyon sa laog mismo kan Senado matapos na ibulgar kan ombudsman na subuot igwana ni na warrant of arrest na pinagapaluwas ang ICC laban man kay Bato de la Rosa. Alagad iyanda pinagpapaymotikan man kanda opisina kanda DILG. Ang sabi kan DILG, sagkod ngunyan mayo pa man sindang kapot-kapot na ano pa man na dokumentos o warrants na nagahali sa nasambit ng korte. Kasumpay ka nasambit ng bagay, pinag-iisipan ng ngunyan kan Senado kung dapat na dain na makaresibinin ano pa man na sweldo asin na ano pang ayuda kanda pagiging senador kani si De La Rosa ninhulita permina sa naining palta sa iyang ginigib o sa iyang trabaho bilang sarong senador na kung sain kinakaipuan an sa iyang presensya. An iba pang detalyes kanda sa tuyang mga barata sa luwas kan nasyon sa kinabanin karawat asin mada bareta lokal pakatapos nin pagirumdum. Mga tugang padagos-dagos kita sa satuyang detalyes ngunyan kanda sa tuyang mga barata kitang ngunyan sa lado lokal. Matarayong pong nadakop kan mga tawan kan kapulisan an sarong individual matapos bot maga salisi sa laog kan establishmento sa laog mismo kan Master Square sa barangay kan Abilia digdi sa laog kan Naga. Ang biktima sarong 21 anyos na babae mayo ni nagom cashier asin residentes kan Del Carmen del Rosario Minalaba ka Cabarete de Sur. Ang suspek si Fredo 56 anyos mayagom sarong electrician tagaduman sa Orban Pura Kiburak Drive Barangay
Barangay Bagong Bayan Sur, Naga City. Sa report, nagagad ni natabang na biktima sa mga duty patrollers na naka-assign sa lugar matapos man nadigdim marisa ang pagkawara kan sa iyang gamit. Asin tulos man nagresponden mga pulis, nagpasiring sa pinangyarihan kan insidente asin na dagos ng pinagaberikpikar anasambit ng report. Ay sinagibong pagbubusisi sa CCTV footage sa laog kan establishmento na pagarmanda na kinuwakan na suspect ang gamit kan biktima asin man kabali na digdi ang sinasabing cellphone. Yan may kantidad 16,000 pesos sa tabang man kan na mga miyembros kan na PNP. Tulos na nabisto asin na natuntun ang kinakamugtakan kan na suspect. Nagresulta kan sa iyang tulos-tulos na pagkakadakop asin pagkakabawi kan gamit kan na biktima. Sa iba pang detalyes kan mga barata pagitong sa lado lokal, nagkapirang mga residentes sa Banwan kan Tinambaka, Camarines Sur, natabangan kan tabang assisted device o assistive device kan gobyerno provincial kan Camarines Sur sa tabang ni Gobernador Elray Villapuerte. Inatudan kan grupo kan mga tauan kan Kapitulyo Provincial kan Camarines Sur ni assistive device and nasambit ng mga residente sa nanangangaipo kadiduman sa parte mismo kada Banwan kan Tinambaka, Camarines Sur. Dakulang bintay urog nang may mga kamatian asin sa mga nadidipisilan ng maglakaw, partikular na ang mga senior citizen o lumpo. Sa paagi kaniya, mas magiging komportable na ana sa indang pang-aral daw na buhay asin man magkakaigwa na sindanin oportunidad na makapasyar asin na makapagpaduros sa luwas kan sa indang rung maski na nga ni mayo man ninda nagtatabang sa sainda inhuli tadigdi igwa na sinda kada pinaga sasabing assistive device o wheelchair. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, kununtan linya magali ki Buyet Paderes. Buyet Kamin. Report ni Camarines Sur President Mix Villapuerte na igual lang nakataga mga pundo ngunit na taon para sa treasure kan personnel kan LTO na buwa sigun sa kongresista nagbisya sa katanggapan sila LTO o siya LTO Regional Director Alan Castillejos sila Operation Chief Gilman sila para pag-ulayan ang pagkulanaan dapat na dibuhon. Sigun sa report Buyet. Pigahalat paan na breaking na sila construction kan na permanenting building sa barangay Santiago Old samantalang naghahanap pa o naghanap muna ng maupang tanggapan o opisina para dagos-dagos ang serbisyo kan LTO sa mga residente sa banwaan ng Nabwa asin pagtaraid na banwaan para sa BBCs Boy Palere. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, inilansar ngunyan kan Bureau of Jail Management and Penology, BJMP Regional Office No. 5 Bicol Region. Bicol ang ikanom na taon na pagsasagibukan sa indang BJMP 5 Lab on Wheels. Iniyo ipinagalansara kan sudma iyang kasabay man kan nagraraning selebrasyon kan Valentine's Day sa maabot na pizza 14 kan bulan kan Pebrero. Nagduhol ang mga personay kan BJMP sa Bicol nin mga flower towels sa mga vendors sa mga parabakal asin man sa mga senior citizen. Siring man mainit na lugaw na may nakahalo ninda sugok. Dagdag pa na nagtauman na ana nasambit ng ahensya kan gobyerno sa o sa sinasabing digdi
taon ni marhay na ginhawa na mga labsong paramada sa publiko. Basado man sa BGMP Bicol, obeto kada sambit ng aktibidad ipamati ang malasakit asin na pagpapadangat asin pagkamuot kada BGMP sa publiko. Ang Love on Wheels ang nagsiserbiba na plataporma tanganing mana na ipagirumdum ang importansya asin pagkakasararo asin pagkakaigwa ninda kakaigwan ninda pag-unawa mapadapita sa sarong mas tuninong mapagkamuot na gobyerno asin man komunidad. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, nasa linya si Daryl Banyas. Daryl Kamin. Perang turog na sana Valentine's Day na, mientras na iba pa nag-iisip pa kung ano ang mas maray na regalo, igwaman sa rong klasikong regalo na mas tinganit no arin dahil nawawara sa listahan na iyo ang mga burak sa Naga City People's Mall. Manunutaran ang makukulor asin magagayo na bouquet asin manaylain na klase ng burak. Pwede makabakal ng 4 pedaso o kaya bundle o kaya man ipa-customize depende ini sa kagustuhan kan mga mabakal. Sigon sa mga paratinda ng burak, nagmahalin kadikit ang presyo ka nagkapirang klase, kan mga burak ni nasa 505 pesos, ilo di subuot ini sa limitadong supply, ikan sa mga lokal na supplier. Mahal man subuot, an ko arinda, kan mga burak, nagikan pa duman sa dangwa. Sa presente, ang presyo kan mga burak o ining carnation, nasa 50 pesos ang kada pidaso, ang local rose 100 pesos, China rose, as in ang sunflower, nagkakawat man sa 150 pesos ang kada saro. Ang tulip, 200 pesos. Lilies, 300 pesos ang kada saro. Ang Malaysian mums, 350 ang bundle. Mantang ang flower bouquet, nagkakawat ang presyo kaini po 150 pesos. Nag-good 2,500 pesos. Depende ni sa disenyo as in klase ng burak na pipilion. Meron santo tiglala uman man kan mga tindera diyan sa Naga City People's Mall nin mga burak ang mas dakol na parabakal puon ngunya na aldaw Pebrero 13 hasta sa aga na yung mismo ang kaldawan kan Valentine's Day. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga parauma anda nag-aagragay ng unyan uli man kan hababang presyo kan produkto kan paruy. Nag-aagragay ng unyan ang nagkapirang mga parauma sa padagos man hababang presyo kan paruy sa merkado. Dahilan tangani man na piliun na lang kan nagkapira na itambakaan sa indang mga pinag-ani na paroy imbis na ipabakal sa mga kumprada. Sigunian ki Marcos Dilballe, saro sa mga parauma kan na Banwan kan Bilaor Camarines dain na niya ipinagpapabakal ana sa iyang naaning paroy. Inuli kan subuot ini anda bastanting presenting presyo para mada makabawi ang gastos kan produksyon da arog kan abono asin mada anda mga sinasabing pestisidyo o kemikal na pangasumpit. Dagdag pa man kani, mas lalong nadidipisilan ang mga parauma matapos man maraot ang nagkapirang porsyon kan sa indang piguma uli man kan pagtama kan bagyo nga ada. Basado sa payag kan nagkapirang mga kumprada, anda National Food Authority NFA igwaman in 17 pesos kada kilo sa presenting presyo asin wheat palay, mantang 25 pesos man o 21 pesos man ang kada kilo kan dry palay. Basado man ki Emily Sulis, maluyang unyan ada bintahan kan paroy ninulit tapos ang peak season kanda bintahan asin may bastante pang supply sa laog mismo kan merkado. Pinagpahig ni Marvin Malabananda, Assistant Branch Manager kan NFA sa laog mismo kan probinsya kan Camarines Sur, na ibinaba sa 21 pesos kada kilo ang buying price kan dry palay. Iyan bunga naman kan resulta kan price monitoring asid subuot presyuhan kan mga pribadong mga traders. Pinaglalauman kan NFA
ada mga kumprada na posibleng maglangkaw liwat ang presyo kan paroy pag-abot kan bulan kan Marso, iyan na kasabay kan panahon kan na aranihan. Bukas asida padagos ang pag-ingkaminar kan NFA sa laog kan Kamara de Sur sa mga parauma na ipabakal sa saindang opisina o ahensya an sa indang mga pinag-aning mga paroy digdi sa Kamara de Sur. Sa iba pa nga detalyes kada sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, maabot sa 5 milyones na mga Bicolano ang nakarehistro na sa National ID PSA Bicol o minabot na sa 5.29 milyon na mga Bicolano. Iyan na katumpas kan sinasabing 87% kan kabilugan kan populasyon kan Riyon Bicol ang nakapagparehistro na sa National ID Puon Mamanda kan ilan sa rinig kan 2021. Basado yan sa pinakahuring record kan na Philippine Statistic Authority PSA Bicol kada Disyembre 30, 2025. Basado sa PSA Bicol, nanginginot ang probinsya kan Albay, Camarines de Sur na parihong nagluluwas na sarong milyon na ang mga rehistrado, mantang maabot man sa kabangang milyon na ang na-record na rehistrado sa parte mismo kan Masbati, Sorsogon, Asinbad, duman sa Camarines Norte. Sa kabilugan, 2.6 milyon ang pisikal na national ID cards ang direkta nga na itauna, mantang 3.11 million na mga ang matrayumpo nga nayatud sa pagiman kan Philippine Postal Corporation o PELPUS. Itinawanda doon ni Rujad Ernie Sabaw, Registration Officer 3 kan PSA Bicol na kan 2025 na i-record ang 252,855 na mga bagong mga rehistrado nga mga Bicolano. Pinaglalauman pa subuot ang paglangkaw kan bilang unya na taon. Urog na nga ginibong mandatory ang pagpaparehistro para man sa mga benepisyaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program 4PACE kan Department of Social Welfare and Development o DSWD. Tinawan doon na inian na padagos nindang pakikipag ulay sa DSWD asin iba pang mga ahensya kanda gobyerno tanganing mas pang mapahiwas asin na padagos-dagos ang rehistrasyon para man sa National ID. Ang Philippine Identification System PhilSys ang pinagpapasunod bunga naman kan Republic Act number 11055 na obhetong digdi mapakusog ana sarong single asin valid proof of identity tanganing mas pang maparikas mapadali ang pag-access kan publiko sa mga serbisyo kan gobyerno asin man pribadong sektor. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, liwat na nagsagibog kan road clearing operation ang Naga City kan Naga Talikod na aldaw kan Martes bunga naman kan Memorandum Circular 2024-053 kan DILG para man sa pagpapasunod kan barko. Kasabay kan bagay na ni pinagpahig kan DPWH ang pagtanggal na kan gabus na nakakaulang sa parte kan tinampo kabalinaan na mga illegal na nakaparada nga mga sinasabing mga bihikulo asin mada mga paratinda sa gilid mismo kan tinampo. Obeto kana sambit ng operasyon masiguro ang karahayan asin kaligtasan kan mga pedestrian kabali na ana mga lugar sa parte mismo kana syudad kana Naga. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal, maabot sa 50 mga damulag sa parte mismo kana Labo ang tinawanin Animal Healthcare Caravan asin pagpapasunod kan Coconut Carabao Development Project. Ang gobyerno kanda nasambit ng lugar sa paagiman ka na acting governor na si Engineer Joseph B. Acosta.
ana padagos na pinagsusuportaran ipinapasunod ana pagpaparekas sa lado man kan tabang sa sektor kan agrikultura kaibanan sa mga prioridad na mga programang unyan na 2026 ang posibilidad kan dairy processing dairy box asin man pagkakaigwa kan pinagapod na agri-product display area. Kasumpay ka na programang proyekto nabanggit ana nagpapaasenso asin suporta sa nainot na 50 mga damulag na inisyal ng itinao kan provincial government para man sa parte kan pangiturugan kan dairy industry sa laog kan sinambit ng probinsya, parte kan pagsuporta sa inisyatibo kan pagsagibo kan animal healthcare caravan asin formal na pagpapasunod kan Coconut Carabao Development Project iniyog ginibukan na nakalis na aldaw kan na Lunes kung sa ina digdi pinagapartisiparan kan manlain-lain ng mga opisyalis kan barangay ang pagsagibo kan na araw kaning panginot na mga proyekto kan na kooperatiba kan na mga saradita na mga paratanom ninyog kinakabalihan kan grupo kan na mga barangay kan Kanapawan asin mana ang mga benepisyaryo kan programa sa tabang kan Department of Agriculture DE Bicol Philippine Carabao Center maigut na pinagsuportaran ang nasambit na nga aktibidad kana nasambit ng lokal na gobyerno pati naman ang Provincial Cooperative Development Office PCDO aparte mismo kan Provincial Veterinarian kaibanan anda gibo kan mga Philippine Coconut Authority PCE asin ang gobyerno lokal sa man ang Municipal Cooperative Development Office MCDO kaibanan ang partisipasyon na ginibo kan mga barangay duman sa parte kan Kanapawan. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal para nako ang mayo nan buhay matapos man na iniihanod ni na makusog na sulog sa parte mismo kan salug sarong 64 anyos na byuda anda nako ang mayo na ninbuhay matapos manining mapadari na sa asin dagos na isulog ka na makusog na alon mantang papuli na kuta na sa pagkuanin gulay duman sa Purok Bay barangay ka na Pambuhan kan nakalisa na aldaw. Iniyo pinagabisto kan mga autoridad ang biktima na si alias Kulot sarong para residentes kana sinambit na nga barangay sa pahayag kan nakahiling nahipag kan na biktima magkaibasinda na gugutos nin mga gulayon bago ka nasambit na nga insidente. Alas 3:30 nin pagkahapon nagdesisyon ang biktima na magbalyo sa salog tanganing magpuli sa saindang harung. Alagad pag-abot sa tahaw na parte ka na sinambit na nga salog aksidente na napadari nas angurang asin marikas na ini anda inanod kan makusog na pagdalihig kan tubig pinagpurbaran pa ining tabangan na asin hanapon kan sa iyang hipag sa ibang parte ka na nasambit na nga salog alagad da ini nagtrayumpo kaya tulos yang naghagad manintabang sa saindang mga kapamilya. Matapos aros 2 oras na paghanap bandang alas 5 na pagkahapon nakuha ang biktima kana sa iyang sadiring makuapo. Nailing anda mismong hawak ni Kulot sa tao na parte kana salog may 3 kilometro na ang distansya o rayo sa lugar kung sa ini inot na napadari nas. Tulos man nagrespondi ang mga tauhan kan MDRRMO duman sa nasambit na nga lugar sa paagiman ni Mr. Marlon Molina. Alagad matapos nadigdibo sisiun ang biktima, kinumpirma na mayo na nin pulso o mayo na nin buhay gadan na. Sangunyan ang bangkay kan biktima pinagdarana sa saindang residensya. Naghagad naman tabang
ana grupo sa parte mismo kan Mercedes Municipal Police Station para man sa sarong post-mortem examination. Digdi inot na nga formal na maaraman ang kausa kan pagkagadaan asin siguraduhon na mayo ni nangyari nga foul play sa bangkay kan biktima. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pagitangunyad sa ladwa lokal nakaresibi ang haros 6,000 na mga cancer patient sa kabilukan nin asistansya na nagkakantidad na 150 milyones pesos sa government fund kan 2025. Basado iyan sa pinagbutasan na pahayag kan Department of Health DOH, basado kay DOH Carrier Control Program Manager Juliana Ligaspi Granadino. Sa irarom kanya cancer control program, kada eligible patient ang matatawanin 150,000 pesos para sa saindang screening, diagnostic asin man o diagnosis asin man treatment asin iba pang kapariyo nga mga medical assistant o medical care. Sa record na i-record ang 3,174 na mga cancer deaths kada 2023. Apwara kan Cancer Assistant Fund CAP, nagtauman ang DOH Bicol nin libreng cancer medicine sa indigent patient. Ang mga serbisyo available sa rural health units, DOH Hospital asin accredited health providers kan DOH. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pakitangunyada sa ladwa lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, grabe ana kaugmahan kana 77 anyos na gurang benepisyaryo gikan sa parte mismo kan Bicol na minsan nang nakamati nin grabing kapagtiusan mantang namumuhay sa parte mismo kan tinampo kanda nagtalikod kaya nga aldaw o kasudma digdi liwat na nagbisita ana pag-abot program kan Department of Social Welfare and Development Field Office No. 5 Bicol Region. Tangani man ipaaram sa iya ang magayon na barata mapadapita sa iyang livelihood assistance payout para sa iyang cow racing project. Nasambit ng gurang saro sa mga individual na sinasabing straight situation na ISS na na-reach out gikan sa Cavite asin na ibalik sa iyang tunay na istarand sa banwaan kan Ragay Camarines. Digdi isinagibo ang payout kanda sudma na grabe subuot na ikinaugma kani napaibi tulos ang nasambit ng gurang sa kaugmahan. Talagang dahil niya maisabi ang grabing kaugmahan. Pinaabutan kaninin dakulang pasasalamat ang opisina kanda gobyerno, partikular na ang DSWD, asin man ang opisina ni Mayor BGH sa Oribata, asin Gobernador Elry Villafuerte. Ana mga tataramo na nagpapailing nin taos-pusong pasasalamat sa manlain-lain na mga ahensya kan gobyerno na nagtao nin pagkakatao na tanganing siya ana makakuha kanda benepisyo ali mismo sa lado kan gobyerno. Patunay na digdi sa mga interbensyon na sa irarom kanda DSWD, LGU Camarines Sur, LGU Ragay, ana pag-abot program kanda nasambit ng tabang ang mga buhay na minsan nawaranin paglaom liwat na tawanin dignidad asin na pagkakataon na makapagpundar obheto ka nasambit ng programa mairayo ang mga arog kani kanda kamugtakan kan gurang gikan sa parte kan peligro sa tinampo asin matawan sinda nin mas maray maginhawa asin produktibong pamumuhay. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata na kitangunyada sa luwas kana nasyon sa satuyang barata ngunyada sa luwas kana nasyon
immigration na crackdown na dumanda sa partibismo kanda Minnesota pinagapapundo na. Inanunsyo niya na kanda White House sa border Cesar Tamahuman na untukon na o pinundo na ninda ana immigration na crackdown na dumanda sa partibismo kanda Minnesota. Basa duman ki human na inaprobaran ni US President Donald Trump an sa iyang kahagadan na tapuso na anasambit na nga operasyon. Magdadanay ini ni nagkapirang aldaw para masiguro na ini matrayumpo. Pigga pahayag ginibuninda ana operation na Metro Surge asin na nagresulta kan kadakol na mga illegal na mga immigrants na naggibo kana nasambit na mga krimen nagkaigwaman hin mahiwas na kilos protesta ana sa indang operasyon urog na sa pagkagadana ninda Rene Good asin Alex Pretty na nabadil kana mga immigration officers. Sa satuya pa nga barata ngunyanda, barata na kita ngunyanda mga tuga nga sa kinabani na Karawat. Sa barata sa kinabani na Karawat sa paagiman kanda basketball dumanda sa partibismo kanda NBA. Digdi tinawanin na doon anda partibismo kanda pagkakaigwa ni na laban sa pagultanan kanda Spurs. Kung sa ina digdi tinatwaan na doon na magkaigwanan naman na pagkakataon na ana Spurs nagadahon na ana kawat sa lindong kanda basketball. Natawanin na atensyon na ana nasambit na nga bagay kana ipailing kanda mga parakawat kana Spurs ana sa inda nga tibay sa kawat na basketball kung sa ina digdi ana Spurs nakakuha ni na score na 105 laban na sa inda nga kalaban na Minnesota Timberwolves na nakakuha sa nanin score na 98. Iyan mga tugang nakatiripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuyo mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata. Yaon dyan sa Engineering Department nakaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junal Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya patin bindisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta barata sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bico Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:04. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Mga tugang liwata, marahay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junal Cuba. Mga tugang sa headlines kita kada sa tuyang mga barata kitang unyanda sa lado lokal. Pagabuta sa naga ni President Bongbong Marcos sigurado na sa masudod na simana. Asa tuya pa nga pamayukan mga barata sa lado lokal sa Rumanda na naman aksidente sa motorsiklo o tinampo ang nangyari duman sa Banwan kan Pili Camarines kasud mga pagkaapon. Sa ruga lalaki ana sinasabing suspek sana sa sunod-sunod narabunan na nangyayari duman sa barangay kan Pakul digdi sa laog kan siyudad kan Naga. Sarong top NPA leader sa Sorsogon nagadanda sa engkwentro na nangyari dumanda sa probinsya kanda Camarines Norte. Sa tuya pa nga mga pamayukan na mga barata food terminal project sa Balatan Camarines Sur na aprobahan asin na inspeksyon na nasambit na nga project site.
Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, City and Municipal Engineers Association of the Philippines, NTL Conference, ginibo kana nakalisa na aldaw. Mga tugang iyan ang mga headlines kan mga barata, ana mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang liwata, marahay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kita na sa tuyang mga barata kitang unyada sa lado lokal. Sa tuyang barata sa lado lokal, hipikan komunidad asin pagpapatibay ka na relasyon ka na gobyerno sa pagultanan ka na feeding activity. Isinagibo na feeding activity duman sa Lip-Aka Integrated School, barangay ka na Katagbakan sa Banwan kan Guwa, Camarines Sur, Sudma. Pinagapanginutan kanda Chief of Police kanda Banwaan kanda Goa, Camarines Sur sa paagi ni Police Major Ronald Brugada ang Chief of Police kanda Goa anda nasambit na nga aktibidad kay banan man anda grupo kana mga estudyanteng criminology interns sa parte mismo kan Shepherdville College ana feeding activity party man kana mga programa kana nasambit ng mga criminology intern na student asin mada kanda parte mismo kan kapulisan na hinahapod na hipi sa komunidad na obetong pakusugon ana pakikipag-relasyon kana kapulisan sa laduman kana komunidad. Ini anda may direktiba na kasuguan kana mismo nga Chief of Police kana intero nga Pilipinas pati naman kan Regional Director kana PNP pati Provincial Director digdi sa laog ka na probinsya ka na Camarines Sur natawan na tulos nin atensyon ang pagdanay kan magayon na relasyon sa pagultanan ka na pulis asin man kan komunidad. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal sarong lalaki anda irido matapos manda masangkot sa nangyaring aksidente mantang nakalunad sa motorsiklo. Nangyari ni sa barangay New San Roque, Pili, Camarines Sur, Sudma. Basado sa panginot na report, nagsapo ang biktimanin ararom na nalugad asin man mga tama sa saiyang lawas pati naman sa saiyang hita asin na digdi pinagtutubudan egwanin bari asin posibilidad na dislokasyon ka na sa iya mismong parte ka na sa iyang balakang. Tulos man nagresponde ang mga tawan kan Bureau of Fire Protection, PNP asimada ang grupo kan MDRRMO duman sa Banwan kan Pili, Camarines Sur para man magsagibo kan rescue operation asin na maidul ang tulos na pagtaunin first aid padagos mana na pinag-iimbestigaran kan mga autoridad ang kausa kan sinambit ng aksidente mantang digdi and pigpatanidan ang mga motorista na mag-ingat sa saindang mga pagmamaniho urog ng unyan na mahalnas ang tinampo. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, nasa linya si Buyet Paderes. Buyet Kamen. Nag-abot na sa 121 wanted persons ang naaresto kan Police Regional Office 5 sa laog sa laning sarong simana poon Pebrero 2 sagkod 8 sa pinakusog na anti-criminality operations. Kabali na igi ang mga most wanted sa municipal, city, provincial as in regional level. Mantang 85 pa ang nalakop sa suway na operasyon. Sigun sa PRO 5, nakatabang ang masinsinang intelligence work kasi maayos na koordinasyon kan mga unit. May sarupang suspect ang naristar sa labas kan region. Padagos o patuloy na nag-aabot ang operasyon kahit o maski na sa inter-regional sinabi kan pulisya, dagos ang paghanap sa mga nagtatago-tago sa batas. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado.
Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, food terminal project duman sa Balatan, Camarines Sur, aprobado na asin na inspeksyon na ada project site. Ipinagbandira na kan lokal na gobyerno asin local government unit duman sa Banwaan kan Balatan, Camarines Sur sa pakikipagtabangan kan Food Terminal Incorporated FTI na official na nga naaprobaran asin nakapagsagibo na kan pag-inspeksyon sa project site sa gigibo na FTI Balatan Food Terminal Project. Anda trayumpong ini resulta ka na subuot na pagkakasararo naman na magkatarabang na lakdang ka na bilog na lokal na gobyerno katabang man ang national government agencies pati naman gobyerno probinsyal ka na Camarines Sur pinaglalauman sa paagiman ka ni papatindog na food terminal makakatabang ini tangani man mas pang maparikas ang agricultural productivity makapagdul nin direktibang suporta sa mga parauma asin man mga parasira digdi mapapakaray ang market access asin price stability na makakaduhol nin mga oportunidad mga trabaho asin makakatabang nin dagdag sustainable na pagpapaasenso kan lokal na ekonomiya duman sa partibismo kanda Banwaan kana Balatan na Camarines Sur. Lakdang ini kanda lokal na gobyerno kana Banwaan kana Balatan pati naman kana gobyerno probinsyal kana Camarines Sur sa paagi ni Gobernador Elre Villafuerte na mas matawanda ninda kulang oportunidad an mga parauma pati naman mga parasira sa Banwaan kan Balatan na Camarines Sur. Iba pa nga detalyes kada sa tuya pa nga mga barata pakita ko dyan sa lado lokal. Nasa linya si Daryl Banyas. Daryl, kamin. Sobra sa 10,000 na bakanting trabaho ang alok sa lokal. Atin man overseas job fair kan Camarines Sur peso. Atin kan Bato Camarines Sur ngunyan na alda Pebrero 13. Sigon sa Camarines Sur peso duwang overseas employer. Atin 16 na mga lokal na kumpanya ang mabali sa sinambit ng aktibidad na gigibuhon sa MRV Gymnasium dyan sa Banwaan kan Bato Camarines Sur. Kabali sa mga bakanting trabaho na pwedeng applyan kan mga naghahanap ng trabaho and skilled jobs, drivers, warehouse, mantang sa overseas man, naghahanap din mga skilled workers, waitress, hairstylist sa mga nasyon kan Cambodia, Laos sa Oman, Saudi Arabia asin man sa Poland. Ang Philippine Army man, naghahanap din sobra sa 7,000 na mga individual para sa candidate soldier course. One-stop shop na subot ang sinambit ng job fair, lalo na tayaon man sa aktibidad ang Department of Labor and Employment, Department of Migrant Workers, ang Social Security System, at iba pang mga ahensya di gobyerno. Dakulang tabang subot ini sa mga job seekers na dain na kinakaipuhan pang magpasiring sa Metro Manila para maghanap ng trabaho. Ang siring ng mga lakdang laro ini sa mga prioridad na programa kan gobyerno probinsyal asin kang Camarines Sur peso sa paagi ni Governor Elry Villafuerte. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, kinumpirmar na kana City Hall na maabot talaga sa laog kan siyudad Kinaga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sapit sa 21 kan bulan kan Pebrero tangani man na ilansar ang pinagsasabing oplan kontra baha sa laog kan siyudad Naga. Sinabi ni Mayor Lene Robredo na nagapuon na ang preparasyon kan lokal na gobyerno kan siyudad Kinaga sa pag-abot mismo ni President Bongbong Marcos sa pitsa 21 kan bulan kan Pebrero. Aram na ang mga lugar na kung saan bibisitahon mismo kan presidente kay banan ang nagkapirang mga ahensya kan gobyerno asin padagos na magdulnin solusyon sa mga baraon na mga lugar sa laog kan siyudad kan Naga na dai manatawanin atensyon ni Nelson Ligacion kad ini alkalde padigdi sa laog kan siyudad kan Naga. Anda problema sa baha, binayaan na lang ni Ligacion ang siyudad kan Naga na dai man naresolberan
anda padagos na pagba sa siyudad kanaga imbis naglala palugod an ba sa naga sa laog ka na administrasyon ni Nelson Ligacion. Panginot na tinatawan doon ngunya ni Robredo ang pag-abot asin pagresibi ki President Bongbong Marcos kaya pinaglalauman ang mga ining magkakaigwa, mag-iirilingan asin man mag-uurulay sa siyudad kana naga. Magigirumduman na duwang bisis naging magkalaban ang duwang opisyal sa nangyaring eleksyon kan 2026 bilang Vice Presidente kung saan ginana ni Robredo ang pagiging Vice Presidente daog si Marcos. Kanda 2022, naglaban na naman ang duwa sa pagka-presidente. Digdi, dinaugman si Robredo ni Marcos kaya ang presidente ngunyan si President Bongbong Marcos. Ngunyan ang duwa, magkaibanan na asin digdi tarabang-tabang sa pagresolver kan mga problema sa laog kan siyudad ni Naga. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal sarong top NPA leader duman sa Sorsogon nagadan sa nangyaring engkwentro duman sa Cabarines Norte. Gadan ang sarong alangkaw na leader kan NPA matapos man nadigdiya magkaigwaning baradilan ang tropa kanda gobyerno sa lugar kanda sinasabing bulod na lugar kan barangay kan Kulasi sa Mercedes Cabarines Norte. Pinagbisto kanda grupo kan Philippine Army ang nagadan na si Roberto de los Santos Lasanas alias Ino Bugs asin man Buing, residente kan Sorsogon City, secretary kan Sub-Regional Committee kan Bicol Regional Party Committee. Si alias Ino ang dati subuot na leader kan sarong unit kan NPA duman sa Sorsogon asin na naging sangkot subuot sa manlain-lain ng mga krimen. Basado sa report, nagkapirang bisis subuot ining pinagsayumahan ang pangapudan kan gobyerno na magbalik loob na. Alagad nagsayuma sa aluka asin natabang kan gobyerno kabilang na anda pagpapakaray kan sa iyang mga kaso. Anda military operation ikinasa kan grupo kan 93rd Division Reconnaissance Company kan 902nd Brigade katabang ang 42nd Infantry Battalion, 81 Infantry Battalion asin man ang Philippine National Police. Pinagkakarkulong 15 mga miyembros kan NPA anda nakasagupa kan tropa kan gobyerno. Sa iba pa nga detalyes ngunyan kana sa tuya pa nga mga barata pakitang ngunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, dismayado ang Barangay Council kan Pakul sa laog kan siyudad Kinaga matapos daday madagos ang konstruksyon kan ipapadagos na pinagkakarkulong aabuton sa 230 milyones pesos na flood control project sa nasambit ng barangay na kuta na mapuon ngunya na taon. Basado ki Barangay Kagawa Jun Minyes, ang chairman kan Committee on Infrastructure, dakulang paglaom kan barangay ana nasambit ng proyekto. Ninulita permis bota na pinagbabahaan ng kapirang parte kada sambit ng lugar, kabali ana urban area. Subuot iniya ang napurnada ang implementasyon kainig kasumpay kan issue kan pambansang flood control project. Ang nasambit na lugar dahil man lamang natauanin na atensyon ni Nelson Ligacion na mapakaray asin magkaigwa ni flood control sa nasambit na lugar kan ini alkalde padigdi sa laog kan siyudad Kinaga. Pinagalinaw kan nasambit ng opisyal na si Minyes na may nagkapira ng mga harong sa parte mismo kan gilid na salog ang peligroso na mag-erode ninuli man kan subuot magpasa ang barangay kan
Council kanda sarong resolusyon na naghahagad na digdi dapat maibalik ang proyekto sa parte mismo kana sa indang lugar. Init nga ni man na digdi matawan nin solusyon ang peligrosong pagtupag kana sambit ng daga tasalog mismo dyan sa indang barangay pwedeng maapektaran ang mga residentes kada barangay kana Pakul ana sambit ng takdang asin na peligro kan mga residentes dain na solusyonan iligasyon kan ini magtukaw na alkalde digdi sa laog kan syudad kan Naga. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado lokal and si Camarines Sur Governor Elry Villapuerte kanda probinsya kan Camarines Sur ipinailing ang resulta kan vision to execution leadership. Dai subuot asin bako lang subuot sa sarong press release mangyayari o anda pagkakaigwa ka na sarong pag-angking kang kredito nasusukol ada liderato kundi ang konkretong proyekto na kung sa ina digdi napapakinabangan kan tao. Ini ang malinaw na minsay ni Camarines Sur Governor Elry Villapuerte sa iyang pinakahuring pahayag kuna sa inilatag kani ana serye nin mga darakulang mga infrastructure project na ubatong digdi pagtarabang-tabangan anda bilog na probinsya kan Camarines Sur gikan sa Upland Barangay sagkod ng sa coastal communities. Basado kay Gobernador Elry Villapuerte ang mga tinampo highways, bypass asin diversion road nasa presente natatapos asin na itinitindog trabaho bunga naman kan busising plano asin na bakong aksidente o after tuta sa naman. Road don't gate belt by press release. Sabi pa man kada nasambit ng gobernador, pigpaliwanag ni Gobernador Elry Villapuerte na nag-agi sa kumpletong proseso ang kada proyekto na pinag-implementar sa laog kanda probinsya kan Camarines Sur. Nagkaigwa kan pinag-aapod na feasibility studies, pag-secure kan national funding, pakikipag-ulay sa mga ahensya kan gobyerno, mas higot na monitoring, asin dagos-dagos na implementasyon. Kabali subuot sa pagtulak kan mga ini, iyosinda Congressman Migs Villapuerte kan Camarines Sur, Congressman Luigi Villapuerte, Vice Governor Sal Portuno, Board Member asin banda barangay official, bako lang sinda naghahalata na may magbagsak nin proyekto gikan sa langit kundi sinda mismo ang naghahanap asin na nagalaban para man magkaigwanin na pundo kan mga proyekto digdi mas marikas, mas sinasabing baratong biyahe, mas makusuga na ekonomiya. Tinawan doon ni Governor Elry Villapuerte na direktang nakikinabang ang mga residente sa bagong infrastruktura. Mas halipot na travel time, mas sinasabing hababang gastos sa logistic, mas pinakusuga na lokal na negosyo, mas magayon na akses sa ladukan turismo, marikas na emergency response, flood mitigation, trabaho sa panahon kan konstruksyon, mas halangkaw na kantidad kan daga asin mas dakul na mga investment. Dagdi bako lang maiwasan asin daiman na iwasan ni Gobernador Elry Villapuerte ang patutsada sa nagkapirang mga politiko na subuot nagpapailing lang kapag igwananin pondo ang proyekto asin daiman nagpagal inaako na ang kredito. Imbis digdi mas pinipili kana sa indang grupo ang magtrabaho sa likod kan kamera gikan sa pagdidisenyo sagkod ng aktwal na pagpapasunod sa dakol na mga expressway, coastal highways, lakeshore boulevards, asin circumferential roads. Itinaong doon asin pinagpahayag ni Governor Elry Villapuerte na ang dating magkakasuway na komunidad konektado ng unyanda. Dagdag pa man kani, bako lang
anda pinagakukuananda atin tinatawanin atensyon kanda pagkakaigwa sa sarong pagilingkan liderato kundi ang mga proyekto na naitinduga mantanga nasa posisyon sa huri ipinagpayag ni Gobernador Elry Villafuerte abang aniba nakapokus sa pagbabatikos asin politika an sa iyang administrasyon nakapokus man sa konstruksyon asin resulta padagos na roll out kan mga infrastructure project sabi pa man ni Gobernador Elry Villafuerte malinaw ang direksyon kan gobyerno probinsyal kan Camarines del Sur sa mga lakdang asin sa paagi kan sa iyang administrasyon malinawon kung sain maduman ang probinsya kan Camarines del Sur. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa ladwa lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa ladwa lokal nakatalaan nagibuhon ngunyanda na pagkaaldaw ada sinasabing hearing na pinagapaapod ni Gobernador Elry Villafuerte sa laog kana probinsya kana Camarines del Sur para mada sa issue kana landa grabbing dumana sa banwaan kana Siruma Camarines del Sur iniman ana pinagabutasan na pahayag ni Gobernador Elry Villafuerte kana probinsya kana Camarines del Sur tangani manda na malinawan ana mapadapit manda sa partibismo kada mga lakdang asin na mga nagluluwas na mga impormasyon na manungod man sa salanga mga bareta na subuot digdi pinagaanab kada probinsya anda daga dyan sa partibismo kada banwaan kada Siruma Camarines del Sur partikular na sa lugar kada sinasabing subuot iniyong pig sasabing barangay kana San Ramon kasumpay kana bagay na ni ada gobyerno probinsyal kana Camarines del Sur isa sa gibo ana nasambit ng hearing ngunya na aldaw si Mayor Pulinga kanda banwaan kana si Roma imbitado kana gobernador kana probinsya kana Camarines del Sur asin man ana sarupaman na persona na kung sain sinasabing igwa ni na negosyo sa laog mismo kana sambit ng probinsya o banwaan si Gobernador Elry Villafuerte imbitado man ang opisina kan DILG asin man PNP kaiba na naman ada Penro o DENR sa nasambit ng hearing at siya na pagkahapon dyan sa Kapitulyo Provincial kan Camarines del Sur na inut kayan si Mayor Karen Pulinga kanda banwaan kanda Siruma Camarines del Sur inut naman nagapahayag na daida siya maatindera sa sinambit ng paapod ni Gobernador Elry Villafuerte kan na probinsya kan Camarines del Sur ninhuli tabako manda siya na miyembros kan na RPOC o Regional Peace and Order Council kaya daiman dapat siyang mag-atender sa nasambit ng bagay si Pulinga asin man Puente Villa yo ana padagos na naglalapigot asin nangaratiil na sa isyu kana sinasabing landa grabbing dyan sa Ulanda grabbing dyan sa partibismo kan banwaan kan Siruma partikular na sa barangay kana San Ramon. Ang atugang iyanan tiripunan kan mga bareta sa pangaran kan mga bareta nyato na kaibanan ta dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis asin man si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, ako po si Jonel Cuba, mabalus kan sa po pagantabay, mapas sa tuya pulugudan biyaya, patin bindisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.